Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Radio station of choice ko po ang Barangay LS 97.1. Sa totoo lang ay passive listener lamang ako. Ayoko maki-interact sa mga topic na binabato ng mga papa at mama ng Barangay LS. Masaya na akong nakikinig, nakikitawa at ini-enjoy ang mga kantang pinatutugtog nila. Kaso lately ay naramdaman ko na kailangan kong sumulat sa BLS kasi meron akong nadiskubre. Ako nga pala si Alvin, 35 anyos. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pagiging conscious ko sa itsura. Ang pagiging banidoso ko, ang insecurity ko. Dito iikot ang kwento nitong sulat ko. Malaki na kasi ang naging epekto sa buhay ko at relasyon ko sa ibang tao dahil sa pagiging sobrang conscious ko sa itsura. Papadudot, malaking tao ako, brusko ang datingan, sabi ng iba. 6 feet 2 inches ang height ko. Maganda rin ang pangangatawan ko pero nagpapahid ako ng makeup sa mukha para lamang matakpan ang mga hindi ko gusto sa itsura ko sa tuwing natatapat ako sa salamin. Alam kong bihira ang ganitong ganap sa isang lalaki at nakasanayan natin na kung lalaki ang gagamit ng makeup ay isa na agad siyang bakla. Uunahan ko na kayo, hindi po ako isang bakla. Sa katunayan ay may karelasyon ako, si Casey. Mas bata siya ng 5 taon sa akin. Mas lumala nga ang pagiging conscious ko sa itsura mula noong nakarelasyon ko na si Casey. Ang ganda kasi niya. Naalala ko noong mga unang date namin ay panayang tingin ko sa salamin dahil baka may mapansin siyang blackheads o marka ng pimples sa mukha ko. Pati pagiging oily ng mukha ko ay malaking issue sa akin. Laman ako lagi ng mga derma clinic para masiguradong makinis at walang mananatiling imperfections sa mukha ko. Ayaw kong may makitang mali sa itsura ko, Papa Dudut. Ako ang pinakamalaking kritiko sa sarili ko. Hindi talaga ako kontento sa itsura ko at lagi kong tinatapalan ng makeup o anumang serbisyo sa mga derma clinic ang mukha ko. Marami nang nakapansin noon sa akin, lalo na si Casey. Ayokong pinupuna ako sa ginagawa ko sa itsura ko, red flag yon sa akin. Nagagalit ako kasi mas lalo lamang akong nagagalit sa itsura ko sa tuwing may pumapansin. Noong minsan magkasama kami ni Casey, wala siyang preno sa pagpuna sa napapansin niyang ginagawa ko sa itsura ko. Sa una, papadudot ay nagpigil naman ako. Kaya lang ay may hangganan ng pasensya ko sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang pansinin ang pag-make up ko. Sa wakas, Oh, bakit? natapos ka rin gumamit ng CR. Inip na yung mga nakapila. Kulang na lang magdabog sila. Bakit ba ang tagal mo sa loob ng CR? Diarrhea? Hindi inayos lang. Nag-ayos ka ba ng sasakyan sa loob ng CR? Laptop? Ano? Ang tagal-tagal eh. Nag-ayos lang ng muka. Gets. Kaya pala. Kaya pala ano? Para ka magpapapictorial. Ganyan ba talaga dapat kakapal? Kakapalang alin? Yung pulbo mo sa mukha. Hindi to pulbo. Foundation to. Kababae mong tao, hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng pulbo at foundation. Aba, anong malay ko dyan? Kahit naman babae ako, hindi naman ako gumagamit ng makeup. Eh di ikaw nang may makinis at perfect na itsura. Hindi naman. Hassle lang kasing mag-layer ng makeup sa mukha. Lalo kapag sobrang init. Pasa ko dyan. Ako kahit nasa beach, hindi pwedeng walang foundation. May kamahalan nga ang gamit kong foundation sa beach kasi may halo ng sunscreen.
para protektado pa rin ang balat ko. Kahit sa beach, nagme-makeup ka? Bakit naman hindi? Mahuhulas din naman kasi ang makeup kapag nababad na sa dagat. Saka mainit doon. Parang hindi maganda sa balat na matapalan ng makeup sa ganong lugar at panahon. Kanya-kanyang trip lang kasi yan. Lipstick ba yung gamit mo o lip gloss? Alam mo, ang dami mong tanong ha. Curious lang. Ganda kasi ng pagkapula. Oh, parang natural lang, di ba? So lipstick nga. Lipstick na low-key. Wow, may lipstick na palang low-key ngayon. Try mo na rin kasing gumamit ng makeup para maintindihan mo kung bakit ko ito nakahiligan. Yun nga eh. Gusto ko talagang maintindihan kung bakit ang hilig mo mag-makeup. Hindi ako sanay na makakilala ng lalaki na babad sa kolorete ang mukha. Ikaw pa lang talaga. Wala namang masama. Hindi naman krimen kung magme-makeup ang isang lalaki. Alvin, hindi pantay ang blush on mo. Mas makapal yung sa kaliwa kaysa sa kanan. Pasadya yan. Mas mataba kasing tingnan yung kanang pisngi ko. Kaya kailangan kong habulin sa blush on at konting contour. Contour? Yung pandaya para mamukhang chiseled at payat ang muka. Grabe ka. Mas marami pa akong alam tungkol sa makeup kaysa sa'yo. Babae ka ba talaga? Nakakapagtaka nga. Parang minamata mo ang paggamit ko ng makeup ah. Eh kasi naman, pinagtitinginan tayo lagi ng mga tao. May nagsasabi, nakala mo kasali ka sa sagala. Ano bang pakialam ko sa kanila? Eh minsan kasi nahihiya na akong ipagtanggol ka. Eh di wag mo ako ipagtanggol. Di naman kita pinipilit. Uy, bakit galit ka? Sinasabi ko lang naman sa yung totoo. Minsan kasi iba yung nagsasabi ng totoo sa nakikialam na sa sitwasyon. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sagutin noon ng ganon si Casey Papadudut. Hindi naman ako direktang galit sa kanya, Papadudut. Nagalit lang ako dahil hinayaan niyang pumasok sa kanya ang mga sinabi ng ibang tao tungkol sa itsura ko. Oo, at makapal akong mag-makeup. Oo, at lalaki akong mahilig sa makeup. Pero inaano ko ba sila para kutyain at punain nila ako? Hindi ko naman yon ginagawa para sa kanila. Nagsorry naman kagad si Casey sa akin. Hindi ko pa rin magawang i-let go ang galit ko. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag muna kaming mag-uusap habang nagkakape kami sa isang coffee shop. Gusto ko lang magpakalma noon. Ayoko namang iwan siya dahil gusto ko pa rin siyang makasama. Nabalot kami ng katahimikang dalawa at mismong si Casey ay hindi na komportable sa nangyayaring yon sa amin. Kaya naman nagmadaling lumabas si Casey ng coffee shop. Hindi ko naman siya pinigilan. Ma-pride pa kasi ako noon. Nagulat na lamang ako pagkalipas ng mahigit 30 minuto ay bumalik siya. Inabot niya sa akin ang isang foundation na madalas na nakikita sa mga drugstore. Mumurahin at hindi ko pa shade yon. Yun daw ang paraan niya para mag-sorry sa akin at na-touch naman ako dahil kahit alam kong hindi ko magagamit ang foundation na binili niya ay tinanggap ko pa rin dahil sa effort niya. Wala talagang alam sa mga make-up si Casey. Ang cute niya noong proud pa siyang pinagmalaki na yon ang pinakamahal at pinakamagandang foundation na nakita niya sa drugstore na yon. Nagkaayos din kami pagkatapos. Doon ko napatunayan na tamang siya ang minahal ko dahil suportado niya ang pagmi-makeup ko. Papadudut. Anong oras ang laban mo sa basketball mamaya? 7 PM pa naman. May oras pa tayo para mag-cuddle. Hindi mo ako pwedeng pagurin ha. Bukas na lang. Cuddle lang naman. Ano bang iniisip mong gagawin natin? Alam ko na kasi ang mangyayari pag nasa kalagitnaan ng cuddle. Magme-merienda and chill. Ako, kilala na kita. Teka, at magre-retouch lang ako. Okay pa naman ang makeup mo ah. Huwag mo nang dagdagan. Nahulas kasi kanina nung kinuha ko yung parcel sa gate. Ang tagal nung rider na picturean yung parcel ko. Ang init. Hindi naman pansin na nahulas. Ayos pa nga oh, parang hindi nagalaw. Ano bang hindi nagalaw? Sumiksik na kaya yung foundation ko sa gilid ng ilong ko. Ay oo nga. Nahulas nga yung sa ilong mo. Nakikita na tuloy yung blackheads. Ha? May blackheads ulit ako? Nagpa-facial ka naman kahapon, di ba? Yun nga eh. Bakit lumitaw ulit?
Siguro dala ng pressure sa laro mo sa basketball mamaya. Baka nga. Sige na, tapalan mo na ng makeup. Baka yan pa ang makasira sa laro mo mamaya. Ikaw pa naman yung star player ninyo. Buti nakita mo kaagad. Ay, kakasya pa kaya tong foundation ko hanggang Game 7? Tipirin mo na. O kaya pwede tayong dumaan ngayon kung saan mo binibili ang foundation mo. Malayo kasi yun. Magkakadel pa naman tayo ngayon. Reschedule mo na lang yung cuddle natin. Mas importante ang foundation mo. Baka mawala ka sa focus niyan. Lalo kapag mapapadikit sa iyo yung mga kalaban mo. Gusto ko tong pagiging supportive mo sa pagme-makeup ko, ha? Thank you. Natuto na ako nung nagtampo ka sa akin dahil binash ko yung pagme-makeup mo. Okay na yun. Gusto ko nga sabihin mo sa akin kapag nahuhulas na ang makeup ko o kapag may lumilitaw na blackhead sa ilong ko. Pero Alvin, Ano yun? lagi ka ba talagang nagme-makeup pag may laro ka ng basketball? Oo naman. Hindi pwedeng hindi. Kumusta naman yung mga katimo sa pagme-makeup mo? O kaya yung mga kalaban nyo? Siyempre, nanunukso yung mga nakakalaban namin. Pero paraan lang naman nila yun para mawala ako sa focus. Nung tumagal, wala na akong pakialam. Hindi ba talaga nakaka-apekto yung makeup mo sa kanila? Nakaka-apekto. Pero maganda nga yun kasi hindi sila dumidikit sa akin. Paano ba naman? Kumakapit yung lipstick at foundation ko sa jersey nila. Yun ang ayaw nila mangyari. Mapapahamak sila sa mga girlfriend nila. Hindi ba awkward tignan ng makeup mo kapag nahulas dahil sa matinding pawis? Kasi syempre galaw ka ng galaw. Mainit din sa court. Iba kasi ang ginagamit kong makeup tuwing lalaro sa basketball. Waterproof lahat. Kaya hindi kagad nahuhulas kahit matindi na ang bakbakan. Ah, ang galing. Waterproof. Parang hindi ka naman bilib talaga sa waterproof na makeup ko. Siguro naninibago lang talaga ako sa hilig mo sa makeup. Hayaan mo na. Masasanay din ako. 5 buwan pa lang naman ang relasyon natin. May time pa para mag-adjust. Pasensya na kung ito ang inabutan mo sa akin, ha. Bago ka pa man dumating sa buhay ko, ganito na talaga ako. Ah, okay lang yun. Kasama sa package mo yung pagme-makeup mo, kaya tatanggapin ko yan. Basta wait mo lang ako makapag-adjust ha. Niyakap ko si Casey bilang pasasalamat sa pagsubok niyang pagtanggap sa akin. Hindi naman kasi biro ang ginagawa niyang pag-a-adjust. Hindi ko naman siya pwedeng madaliin at pilitin, Papa Dudut. Unti-unti, yun naman ang sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi siya komportable minsan o madalas kapag may laban ako sa basketball at naka-makeup ako. Lalo kapag napapansin niyang pinagtitinginan at kinakantsawan ako ng palihim ng mga nakakakita sa akin. Gustuhin man niya akong ipagtanggol ay alam kong hindi niya magawa dahil baka mas lalo lang akong mapahiya. Na-appreciate ko naman yon, Papa Dudut, sa kanya. Kung pwede ko lang sanang ikwento sa kanya ang lahat, pero hindi ko pa magawa. Mahina pa akong balikan ang nakaraan ko. Basta ang alam ko, nasa elementarya pa lamang noong nagsimula akong magpahid ng pulbo sa mukha ko. Tanda ko noon, grade 5 ako nang tuksuhin ang mga kaklase ko na mukha raw magaspang at hindi nahihilamusan ang mukha ko. Dinamdam ko yon, Papa Dudut. Kaya naman nagpasimple akong pumasok sa kwarto ng tita kong nagpalaki sa akin. Gamit ang panyo ko ay kumuha ko ng pulbo sa tukador niya. Binuhos ko yon sa panyo ko at yon ang ginamit ko sa tuwing nasa klase ako. Nabawasan naman ang mga nanunukso. Nagmukha na raw akong fresh. Hindi ko ipinakita sa kanila na nagpupulbos ako. Pasimple ko yung pinapahid sa CR o sa likuran ng kantin namin sa school. Sa una, 1 beses lang sa isang araw ang pagpapahid ko ng makeup. Hanggang sa naging 2 beses at nasobrahan pa. Umabot na kada palit ng subject ay nagpapahid ako ng pulbo. Nakahalata na ang tita ko dahil mabilis na nauubos ang pulbo niya. Kaya para hindi na ako questionin, iniipon ko ang baon ko sa eskwelahan, Papa Dudut, at pinangbibili ko ng mumurahing pulbo na magagamit ko sa pang-araw-araw bilang pangtakip ng mga imperfections sa mukha ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa itsura ay conscious din ako sa amoy ko. Mula bunganga hanggang talampakan.
Lagi kong inaamoy ang hininga ko kada oras o kada kain. Hindi ako kumakain ng may bawang na pagkain dahil nakaka-conscious dumighay lalo na kapag nasa loob ka ng pampasaherong sasakyan. Panay din ang amoy ko sa pawis ko sa takot na may makapansin na mabaho ako. Kaya nga hindi rin ako nag-gym o kahit mag-jogging ay hindi ko magawa. Natatakot kasi ako na mapagpawisan. Dahil kapag pinagpapawisan ka ay matik na may amoy ka na. Madalas na rin akong nakakaubos ng pabango. Sa isang buwan ay 3 beses akong nakakaubos ng bote ng pabango. Lagi ko ring request sa laundry shop ay dagdagan ng fab ko ng mga damit ko. Kahit magbayad pa ako ng extra. Napansin din yon sa akin ni Casey Papadudut. Sa pabango naman kami nagkakasundong dalawa. Mahilig din kasi siyang magpabango. Isa yon sa mga nagpa-in love sa akin sa kanya. Lagi kasi siyang mabango at amoy presko. Kung hindi kami magkaintindihan sa makeup ay doon naman kami sa pabango maraming napag-uusapan. Marami siyang sinasuggest sa akin na pabango na nagustuhan ko. Panay nga rin ang regalo niya sa akin ng mga mamahaling pabango at nangihinayang man akong ubusin pero hindi ko magawang tigilan. Lalo kapag bangong-bango na ako sa bawat pahid o spray sa katawan o damit ko. Tumira rin kasi kami dati sa palengke noong mga unang taon ng buhay ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang lansa ng mga isda na kumakapit sa damit ko sa tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, Papa Dudut. Samahan mo kung bumili ng makeup sa Sabado ha. Pati na rin pala pabango. Isabay na natin sa panonood natin ng sine. Kabibili mo lang last week ng makeup, 'di ba? Hindi ko kasi gusto yung shade habang tumatagal sa mukha ko. Nagkukulay gray. Ewan ko ba. Acidic siguro ako. Ganon daw kasi yun. Sayang naman yun. Mahal pa naman ang bili mo ron. Hayaan mo na. Idodonate ko na lang sa punerarya. Ganon kasi ang ginagawa ko kapag hindi ko trip yung nabili kong makeup. May plus points ako sa langit dahil sa mga donation ko makeup sa mga patay. Maganda yan. Para hindi puro expired na makeup yung pinapagamit sa mga patay. Kawawa naman sila. Tatawid na nga lang sa kabilang buhay, expired pa yung makeup. Natawa ako ron ha. Saka bakit ka bibili ulit ng pabango? Naubos na ba yung regalo ko sa'yo nung monthsary natin? Hindi pa naman. Kaya lang ang bilis kasing kumupas ng amoy. Na-immune ka lang siguro sa amoy. Kasi naaamoy ko pa naman sa'yo kapag magkasama tayo. Magpalit ka na lang siguro ng ilong. Sige, palit tayo. Para yung ilong mo na ang kumakalat kapag umingiti na malapad. Che! Ay, matanong ko pala. Huwag ka sanang magagalit ha. Alam mo naman palagi akong galit. Paano ba yan? Hindi. Gusto lang kasi kitang mas makilala pa ng mabuti. May itatanong lang sana ako tungkol sa past mo. Ay nako, magtatanong ka ba tungkol sa mga ex ko? Alam ko na to. Patibong to eh. Pag-aawain nga talaga natin to. Hindi tungkol sa mga ex mo. Tungkol sana sa kabataan mo. Anong meron sa kabataan ko? Ikaw magsabi sa akin. Bakit bigla ka naman na-curious doon? Naisip ko lang kasi. Baka sa kabataan mo nagmula yung pagiging conscious mo sa itsura at amoy. Oo, dun nga. Kasi nung grade 5 ako, binuli ako ng mga kaklase ko. Mukha raw akong hindi nag-iilamos. At para raw ang gaspang ng mukha ko. Nasaktan ako nun. Nagsumbong ka ba sa teacher mo o sa tita mo? Hindi ako nagsumbong. Mas lalo lang ako ibubuli pag ganun. Kaya kumukuha na lang ako ng pulbo at lip gloss sa tita ko. Tapos yun ang pinapahid ko sa mukha ko para magmukha akong fresh at makinis. Hanggang sa tumagal, na-discover ko yung compact face powder at foundation, pati lipstick. Yung contour at blush on? Na-discover ko na lang yan nung nagtatrabaho na ako. Ang taba at ang laki kasi ng mukha ko nun. Tapos pinuna ako ng katrabaho ko. Na-conscious ako. Kaya nag-check ako sa internet kung anong makeup ang nakakapayat ng mukha. Lumabas yung mga tutorial sa pagkukontour. Nag-work naman. Yung blush on gusto ko lang gumamit noon kasi ang lakas makamistiso ng itsura. Pangarap ko kasi magmukhang may lahi. Eh di ba kapag mapula ang pisngi mo, sasabihin ka agad sa'yo tisoy ka o tisay ka. Ang lalim pala ng pinagmula ng pagiging conscious mo sa itsura mo, no? Ay, oo. Dahil sa mga nakapaligid sa akin kaya ako ganito. Nagpa-apekto ako sa kanila.
Sila nagtulak sa akin na gumamit ng makeup. Pero sila rin nagtulak sa akin para kutyain ako dahil gumagamit ako ng makeup. Ang gulo, di ba? Ang komplikado ng mga tao. Masakit na katotohanan. Kung nakilala mo lang ako nung bata ka, pinagtanggol na kita sa mga bully. Talaga? Aba oo, noong nag-aaral ako para akong bodyguard ng mga kaibigan ko, ako ang taga-protekta sa kanila sa mga bully. Ako kasi ang pinakamatangkad noon at anak pa ako ng principal. Kaya walang nag-a-attempt na mang-bully sa akin. Naku, subukan lang nila. Sana nga nakilala na kita noon. Baka hindi ako ganito ngayon. Pwede pa naman kitang tulungan ngayon. Tulong? Paano? Papataasin ko ang self-confidence mo para hindi ka dumedepende sa makeup o sa kahit na anong pabango. Akong bahala sa'yo. Hindi mo nakakailanganin ng makeup. Nag-atubili ako sa sinadjust ni Casey Papadudut. Hindi ko ata kaya ang gusto niyang mangyari na huwag na akong gumamit ng makeup o pabango. Siguro sa pabango, baka kaya ko pang bitawan. Pero ang makeup parang hindi ko kaya. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko pero pinilit niya ako. Marami siyang sinabing magagandang bagay sa itsura ko na hindi na kailangang takpan pa ng makeup. Aaminin kong nasiyahan ang puso ko sa mga sinabi niya. Umangat ang tingin ko kahit papaano sa itsura ko. Nakalimutan kong panandalian ang mga masasakit na pangbubuli sa akin noong nag-aaral pa lamang ako. Pinaramdam sa akin ni Casey na walang masama sa itsura ko kahit na wala pang tapal ng kolorete. Naiyak na nga ako noon pero sinubukan kong pigilan. Nakumbinsin na nga ako ni Casey na huwag gumamit ng make-up Papadudut. Nag-start lang kami noong wala kaming pasok sa trabaho. Dahan-dahan lang. Habang nakastay kami sa kondo niya ay hindi niya ako pinag-makeup o pinaggamit ng pabango. Hindi naman kami lumalabas ng kondo. Nasa loob lamang kami noon. Kapag nasanay na raw ako sa itsura kong walang makeup ay saka na kami lalabas. At doon ay susubukan ko kung kaya ko ng ilantad sa mundo ang itsura ko. Kahit kasi nasa bahay lang ako o kahit tulog ay naka-makeup pa rin ako. Kaya yun ang unang beses na wala akong pinahid na kahit na ano maliban sa sunscreen at moisturizer. Nailang ako sa itsura ko. Hindi ko halos matignan ang mukha ko sa salamin pero panay naman ang papuri ni Casey Papadudut. Hindi ko alam kung totoo yun o sinasabi lamang niya para makampante na ako. Naiilang ako sa eyebags ko pag walang concealer. Ang itim pala, parang pasa. Ang ganda nga eh. Parang ang lalim, parang mata ng mga kano. Sinasabi mo lang yan. Totoo nga. Alam mo, attracted ako sa mga malalalim ang mga mata. Kahit yung may eye bags, parang ibang dating nun sa akin. Ang ganda ng mata mo. Hindi mo na kailangan takpan ng kahit na ano. Lumitaw na rin ang mga ugat ko sa mukha. Nakaka-conscious naman to. Hindi ko nga napansin na may ugat ka pala sa mukha kung hindi mo sinabi sa akin eh. Manipis kasi ang balat ko. O baka naging manipis lang dahil sa kapapahid ko ng makeup. Sakto lang ang balat mo. Mas manipis nga tong balat ko. Parang nakikita ko na yung buto oh. Kapag naka-side view ba ako, nakikita mong blackhead sa gilid ng ilong ko? Hindi kasi natanggal ng maayos nung nagpa-facial ako. Huwag ka na mag-side view. Talikod ka na lang para hindi halata. Sabi ko na eh. Mali talaga na hindi maglagay ng makeup sa mukha. Joke lang, ito naman. Hindi naniniwala sa mga papuri ko pero sa biro ko, oo. Alam mo naman kung gaano ko ka-broken dahil sa mga bully, hindi ba? Puro negative na ang pinaniniwalaan ko sa sarili ko. Yan ang kailangan nating i-workout. Yung pagmamahal mo sa sarili mo. Mahal ko kaya ang sarili ko. Kaya nga ako bumibili ng makeup at pabango eh. Para magmukha akong laging presentable at kamahal-mahal. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo na yan kailangang itago sa likuran ng mga makeup o pabango. Lagi ka talaga may pangontra sa mga sinasabi ko, no? Lagi ako may pangontra sa pagiging nega sa sarili mo. May kaibahan yun. Natatabaan ako sa pisngi ko. Mas kapansin-pansin tuloy na hindi pantay ang kaliwang pisngi ko sa kanan. Lahat naman ata ng tao hindi pantay ang kaliwa at kanang pisngi. Nakukuha sa diet yan. Yan ang alam ko. Gusto kong iparitoke itong pisngi ko. Ipapabawas ko ang taba at ilalagay ko sa balakang yung matatanggal na taba. Ha? Kung ano-anong naiisip
iniisip mo, ayos naman. Huwag mo nang galawin yung itsura at balakang mo. Para ako nakaubad sa pinagawa mo sa akin. Oy, gusto ko yung nakahubad ka. Seryoso ako. Hindi ako komportable. Paano bang hindi ka komportable na nakahubad? Gustong gusto mo ang nakahubad sa harapan ko. Ayaw mo pa rin ako seryosohin. Ikaw naman kasi tong hindi sumiseryoso sa ginagawa natin. Gusto kitang tulungan, Alvin. Gusto kong mabawi mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Yung hindi ka didepende sa make-up o pabango. Masaya naman ako kasi gumagamit ako nun. Bakit mo ba ako pinipigilan? Kasi hindi mo naman kailangan. Paano kung sabihin ko sa'yo na yun na nagpapasaya sa akin? Ako? Hindi ba ako nakakatulong para mapasaya ka? Mas masaya ako sa makeup kaysa makasama ka. Hoy, bawiin mo yung sinabi mo. Ayoko. Ayoko bawiin. Isa pang pagkakataon. Bawiin mo yung sinabi mo. Maghiwalay na tayo. Nabigla si Casey sa pakikipaghiwalay ko. Kahit ako ay nabigla. Hindi ko naman kayang iwan si Casey dahil mahal na mahal ko siya. Siya lang ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko pero ewan ko ba. Noong time na yon ay naguluhan na ako sa mga biglang pangyayari. Naguluhan ako sa mga pinipilit niyang gawin ko. Hindi naman buo ang puso ko na talikuran ng pagmi-makeup at pagpapabango. Pero pinipilit niya ako. Kahit alam kong maganda naman ang intensyon niya pero nabigla ako, Papa Dudut. Sinunod ko siya noong una dahil ayokong madismaya siya sa akin at mapagmulan niyo ng away. Pero natuliro ako sa mga papuri niya. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko kayang tanggapin ang mga papuri niya sa akin. Sa tuwing pinupuri niya ako ay laging may sumisiksik sa utak ko na negatibo. Laging mali ang tingin ko sa mga sinasabi niya. Nakipagtalo siya sa akin at pinamukha niya sa akin na ginawa lang niya ang dapat para maibalik ko ang tiwala sa sarili ko na tinanggal ng ibang tao. Ayoko na siyang pakinggan. Naging firm na ako sa desisyon kong hiwalayan siya. Kahit na mahal ko siya. Kinausap pa niya ako at pinilit na ayusin namin yon, pero nagayos na ako ng gamit ko at naghanda na ako para umalis sa kondo niya. Bago ko umalis ay nagpahid na akong muli ng makeup. Kinapalang ko lalo para gumanti kay Casey. Binuhos ko na rin ang pabango sa katawan ko hanggang sa dalang bag ko. Ganon ako nainis kay Casey. Pagkalabas ko ng kondo ay nagmadali akong pumara ng taxi, Papa Dudut. Bago ko makasakay ay napansin ko ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao. Alam kong ang make-up sa mukha ko ang hinuhusgahan nila. Parang gusto ko tuloy magpasaklolo kay Casey. Akmang babalik na sana ako sa kondo niya nang biglang may humintong taxi. Sumakay ako doon at buong biyahe ay wala akong ibang naramdaman kundi ang mapanghusgang tingin ng driver sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw lang ang lumipas, tinawagan ako ni Casey para makipagkita sa kanya. Tinanggihan ko siya, magulo pa ang isipan ko noon at hindi ba ako handang harapin siya, Papa Dudut. Alam kong nami-miss ko na siya, mali na agad siyang hiwalayan pero dala ng bugso ng damdamin na humalo sa insecurity sa sarili ko kaya napilit ko ang sarili kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Wala namang mali kay Casey. Hindi lang ako handa sa pagbabago na gusto niya. Masyado niya akong pinilit na biglain ko ang pagbabago sa sarili ko. Maganda naman ang intensyon niya, pero hindi yon makita ng puso at ng utak ko. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras para makapag-isip-isip. Pinagbigyan naman niya ako, Papa Dudut, pero makalipas lamang ang isang linggo ay pinilit niya ulit ako. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi ko pa siya kayang harapin. Alam kong para sa inyo ay mababaw lang ang mga pangyayaring ito. Pero malaki kasi ang sugat ko. Nadali yon ni Casey nang pilitin niya akong magbago at umahon. Mas lalo lang lumalim ang sugat at mas lalo ko lamang tuloy gustong talikuran yon. Mas lalo akong nahirapan nang maging aware ako sa sarili ko at sa mga sugat ko. Sana pala hindi na lamang inungkat yon ni Casey.
Sana hindi na lamang ako pumayag na ungkatin niya yon. Hanggang sa isang araw, dala ng kagustuhan ni Casey na magkaayos kami, pinuntahan niya ako sa bahay nang walang pasabi. Nabigla na naman ako sa ginawa niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at naalala kong muli ang mga trauma ko na inuungkat ni Casey. Nagmakaawa siya sa akin na kausapin ko siya, Papa Dudut. Ilang ulit yon at nakakarindi. Di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag muna tayo mag-usap? Hindi ko na kasi kaya, Alvin. Ayoko magkalabuan tayo. Pag-usapan natin to. Huwag muna ngayon. Ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo to? Ilang ulit din ba ako makikiusap sa'yo na huwag naman basta-basta ang desisyon mong itapon na lang ang relasyon natin? Hindi ko naman itinapon ang relasyon natin. Ginilid ko lang. Kasi hindi ko kayang harapin ang sabay-sabay ang lahat ng gusto mong gawin ko sa sarili ko. Gusto ko lang namang makatulong. Pero nakasama ka sa ginawa mong tulong. Kaya nga nagsusorry ako. Mali na pinilit kita sa pagbabago lalo't alam ko na hindi ka pa handa. Pwede namang wag mo nang ituloy yung napag-usapan natin. Ituloy mo na lang ulit yung paggamit ng makeup at pabango. Susuportahan kita. Sinasabi mo lang yan. Tapos sa susunod, kapag napapansin mong napapakapal na naman ang makeup ko, mag-iisip ka na naman ng pagmamanipula para tigilan ko ng pagme-makeup. Ganun naman lagi. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi ko na yun gagawin. Promise. Kausapin mo lang ako ng maayos para sa relasyon natin. Titigil na ako. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Bakit ba hindi mo yun maibigay sa akin? Alvin, please. Umuwi ka na, Casey. Umuwi ka na. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho. Aalis na ako. Alvin! Alvin! Huwag mo akong iwan dito! Casey? Tita, pasensya na po kung napasugod ako rito sa bahay niyo, ha? Gusto ko lang kasing makausap si Alvin. Pumasok ka na lang dito sa bahay. Halika. Pero si Alvin po, umalis na. Magpakalma ka na lang muna rito sa bahay. Halika na. Hindi pwedeng makita sa labas na namumugto yung mga mata mo sa kaiiyak. Halika na. Sige po. Salamat po. Ay, kanina ko pa kayo naririnig na nagtatalo ni Alvin sa labas. Ano ba kasi ang nangyari? May di lang po kami na pagkasunduan. Kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Ha? Siya pa talagang may ganang makipaghiwalay sa'yo? Kasalanan ko naman po. Ay, hindi ako naniniwala riyan. Si Alvin ang gusto kong sisihin. Huwag ka mag-alala. Kakampi mo ako. Hindi pa naman po ninyo alam ang totoong nangyari sa amin. Naku, hindi mo na kailangan magkwento. Alam kong si Alvin ang mali. Siya naman talaga lagi eh. Naku, hindi po. Tsaka ang lakas naman ng loob niya makipaghiwalay sa'yo. Sa ganda mong yan at sa itsura niyang yon. Naku lang talaga ha? Ano pong ibig niyong sabihin na itsura niya? Nakita mo naman siguro kapag wala siyang kolerete sa mukha, hindi ba? Naku, patawarin ng langit, pero napakahirap tingnan. Abay, noong unang ang ipinakilala ka niya sa akin, nagtaka ko kung bakit mo pinatulan yung pamangkin ko eh. Wala mo ba yung mga mata mo? Hindi naman po. May trauma ka ba sa mga gwapo? Wala naman po. Bakit pinili mo si Alvin? Tingnan mo nga't kahit na naka-makeup na, hindi pa rin maayos tingnan ng itsura. Ay, sabi ko nga sa kanya dati, kahit siguro magparitoke siya ng muka, hindi pa rin siya matutuwa kapag humarap na siya sa salamin. Mabait naman po si Alvin. Ay naku, Ining! Itsurang pinag-uusapan natin dito. Huwag mong ilihis. Tita, pwede na po ba akong umalis? Bakit naman nagmamadali ka? Pwede pa naman tayo magkwentuhan. Gusto mo ba? Ikwento ko sa'yo kung paano niya ako pinagnanakawan ng lip gloss at pulbo nung bata pa siya. Abay, akala niya siguro magmimilagro ang mga yon kapag ginamit sa mukha niya. Lumaki ako sa poder ng tiyahin ko. Isa siyang matandang dalaga. Sa ngayon ay 60 years old na siya. Malaki ang naging utang na loob ko sa tiyahin ko noong nang ibang bansa at hindi na bumalik ang nanay ko. Siya ang nag-aruga sa akin at nagpaaral.
Hindi ko rin kasi nakilala ang tatay ko, kaya walang ibang mapag-iwanan sa akin kundi ang tiyahin ko. Matalas ang dila ng tita ko. Naranasan ko na ata sa kanya lahat ng mga masasakit na salita. Sabi niya yon ang magpapatibay sa akin sa pagtanda ko. Pinaniwalaan ko yon. Sa kanya ko unang nahalata na hindi pala ako gwapo. Hindi pala kaaya-aya ang itsura ko. At pinatunayan yon ng mga naging kamag-aral ko noong grade 5 ako. Mas lalong dinikdik din sa akin ang katotohanan na tagilid ang itsura ko noong nasa high school na ako. At mas lalong nanliit sa itsura ko dahil sa kaliwat kanang pangpupuna. Hindi lang ng mga kamag-aral ko kundi pati na rin ang mga teachers ko. Sa klase kapag may role play o di naman kaya ay may stage play sa buong eskwelahan, ako lagi ang naatasang maging kontrabida o drogista. Lahat ng negatibong karakter ay inako ko dahil yon daw ang bagay sa itsura ko. Ako rin ang madalas natampulan ng tukso at ginagawang biro sa klase. Hindi lang pala sa klase kundi pati na rin sa tuwing may okasyon sa bahay o sa probinsya namin. Tsahin ko lagi ang nangunguna para laitin ang itsura ko. Nakikitawa pa ako noon dahil nakikitang masaya naman sila at napapansin ko na yon ang paraan para mapansin nila ako. Ang hindi ko alam na malaki pala ang epekto noon sa pagtanda ko at sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Naawa ko sa sarili ko at hindi ko deserve na mapaglaruan dahil lang sa itsura kong hindi nila tanggap. Papa Dudut. Salamat kasi gusto mo na ulit akong kausapin. Wala naman ako ibang choice. Lagi mo akong kinukulit. Sorry. Gusto lang kitang makausap, hindi dahil gusto kong makipagbalikan. Para saan pala itong pag-uusap natin? Nung pinuntahan kita sa bahay nyo at iniwan mo ko, pinapasok ako ng tita mo sa bahay nyo. Ano kinalaman niya dito? Hindi ako natuwa sa mga sinabi niya tungkol sa'yo. Pati tita ko sisiraan mo na rin? Hindi ko siya sinisiraan. Gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Anong totoo? Anong ibig mo sabihin? Bakit hinahayaan mong pagsabihan ka niya ng hindi maganda tungkol sa itsura mo? Wala namang masama sa mga sinasabi niya. Paraan lang niya yon para patibayin ako at sabihin ng totoo. Hindi katulad mo na puro peke ang sinasabi tungkol sa itsura ko. Siya ang nagpamukha sa'yo na hindi ka gwapo. Na hindi karapat-dapat ang itsura mo sa kahit anong salamin sa mundo. Naiintindihan mo ba kung anong impact nun sa'yo? Tumibay ako dahil sa mga sinabi niya sa itsura ko. Tumibay o rumupok ang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mamumulat sa katotohanan na hindi naman talaga ako gwapo. At least hindi lumaki yung ulo ko at hindi ako nasobran sa confidence sa sarili ko. Pinakita niya sa akin ang realidad sa itsura ko. Wala masama ron. Pero ang mga nagsabi ng hindi magaganda sa itsura mo nung grade 5 ka, minasama mo? Kasi bully sila. Gusto lang nila akong laitin. Hindi mo ba nakikitang parehas lang ang mga bully na yon sa tita mo? Magkaiba sila ng intensyon. Maganda ang intensyon ni tita. Kahit kailan hindi naging magandang intensyon ng mga taong namumuna sa itsura ng kapwa. Hindi mo kasi maintindihan. Sinasabi lang ni tita na pangit ako para hindi ako yumabang. May tamang paraan para turuan ng isang tao para hindi maging mayabang. Alam mo ba kung paano niyang paulit-ulit na sinabi sa akin na hindi ka karapat-dapat sa akin? Hindi naman talaga. Hindi ko nga alam kung bakit pinatulan mo ako eh. Ang hirap mahalin ng itsura ko. Yan mismo ang punto ko. Dahil sa mga dinidikdik sa utak mo ng tiyahin mo, kaya ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kaya ngayon, naiintindihan ko na lahat. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ba? Kasi sa tingin ko tama ang napapansin ko. Kung paano mo laging binabagsak ang sarili mo dahil sa itsura mo. Kung paanong paulit-ulit kang nagtatago sa kapal ng makeup na pinapahid mo sa mukha mo. Lahat yan dahil naniniwala ka sa mga sinasabi ng tita mo. Wala siyang ibang gustong mangyari kundi mapabuti ako. Siya ang nagpalaki sa akin. Minahal niya ako bilang sarili niyang anak. Kaya huwag ka na magsalita ng ganyan sa kanya. Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang sugat na ginawa niya sa'yo. Ni hindi mo na makita ang mali sa ginagawa niya. Kasi wala naman talagang mali. Wala naman talagang issue.
Ikaw lang to nagpapalaki ng lahat. Ayos naman na kasi. Tanggap ko naman ang sinasabi niya na kumakapit lang ako sa makeup para magmukhang tao. Alvin! Tanggap ko naman na masasayang lang ang pera ko kapag nagparitoke ako. Kasi sabi niya, wala rin naman magiging pagbabago. Kaya tanggapin ko na lang na pangit ako. Mas madali yun. Mas madali yun, di ba? Alvin, hindi! Nasaktan ako nung pinagkakalat niya na ninakaw ko rin yung lip gloss niya. Pati yung nakatago niyang pulbo noon. Mali ko naman yun. Kasi pinipilit ko magmukhang gwapo kahit hindi naman pwede. Tama naman siya eh. Wala nang pag-asa tong mukha ko. Hindi totoo yan! Napatawad ko naman siya sa lahat ng mga sinabi niya tungkol sa itsura ko. Pero ang hindi ko magawa ay yung mapatawad ang sarili ko. Dahil naniwala ako sa lahat ng sinabi niyang mali tungkol sa mukha ko. Isa-isa kong binalikan lahat ng mga pangungot niya ng tiyahin ko sa itsura at sa amoy ko. Nanikip ang dibdib ko habang inaalala ang mga masasakit na panlalait niya sa akin, Papa Dudut. Panlalait na nagtulak sa akin para magtago sa pulbo. Panlalait na nagtulak sa akin para lumapit sa mga katulad niyang mapagpuna sa itsura ng iba. Doon kasi ako naging komportable at nasanay, Papa Dudut. Sa mga katulad ng tiyahin ko na walang ibang ginawa kundi ang husgahan ang itsura ko. Mali pala yon. Kaya ako naging komportable sa panlalait dahil akala ko ay iyon ang tama. Kaya ako naging komportable sa mga taong lagi akong hinahanapan ng mali kasi yon ang nakasanayan ko. Yun ang sa tingin kong deserve ko. Pero mali pala yon. Kahit kailan ay hindi naging tama ang mangpuna ng kapwa. Mabuti na lamang at pinadala ng Diyos si Casey sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi matatanggal ang piring na nilagay ng tiyahin ko sa mga mata ko. Nakita ko na ang katotohanan. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong umalis sa bahay, Papa Dudut. Pinigilan ako ng tiyahin ko pero hindi ko na siya nilingon pa. Kailangan kong makalayo sa kanya para masanay ako sa mabubuting tao at bagay. Alam kong hanggat kasama ko siya ay mauulit lamang ang pangit na tingin ko sa sarili ko. Nakakaawa naman ang kalagayan ko kung ganon, hindi ko nahahayaang may mang-alipusta pa sa akin. Dahil lamang sa itsura ko. Kung walang ibang tao ang magtatanggol sa itsura ko, bakit ba hindi ko yun gawin para sa sarili ko? Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko sa inyong programa, Papa Dudut. Naway, nakapagmulat ako ng mga mata dahil sa kwentong ito. Susubaybayan ko ang mga susunod ninyong kwentong puno rin ng aral sa Spotify. Muli maraming salamat po sa inyong lahat, ang inyong kapuso at kabarangay, Alvin. Dear Papa Dudut, ang mahirap sa isang relasyong nagtapos na ay kapag nananatili pa rin ang pagmamahal mo sa taong binigyan mo ng pagkakataong pumasok sa iyong puso. Uulitin ko po para sa mga hindi pa nakakaalam. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. At sa nauna ko pong sulat sa inyo ay naikwento ko kung paano ko nakilala ang ex-boyfriend kong si Lino sa pamamagitan ng kaibigan kong si Tati. Perfect boyfriend na sanang may tuturing si Lino kung hindi lang dahil sa dala-dala nitong family issues na siyang unti-unting sumira sa pagsasama naming dalawa. Para itong anay na sinira ang matibay naming relasyon. Sa huli pagkatapos ng halos 9 na buwang pagsasama, mas pinaboran ko ang peace of mind ko at nakipaghiwalay ako kay Lino kahit na alam ko sa sarili kong siya pa rin talaga ang itinitibok ng puso ko. Pagkatapos ng breakup ay nag-delete agad si Lino ng social media. After all, ako ang dahilan kung bakit nagdesisyon siya na gumawa ng mga account. Pero dahil wala na kami ay wala na rin siyang rason para gumamit ng SOCMED. At kahit nasaktan ay never akong nag-vent o nagpasaring sa Facebook, kaya naman hindi aware ang pamilya at mga kaibigan namin sa nangyari. Since si Tate ang nagreto kay Lino sa akin, natural lang na siya ang unang makaalam sa nangyaring hiwalayan.
Uy, saan mo nakuha yung sandwich? Wala namang ganyan dito sa kantin ah. Baon ko to. Nanawa na ako sa mga pagkain dito sa kantin kaya ako na mismong gumawa ng snack ko. Magandang idea yan ha. Mas tipid pa kasi ang mahal ng mga pagkain dito. Kung ako sa'yo, magsimula ka na ring magbaon ng sarili mong pagkain. Kaso wala naman akong time para dyan. Breakfast pa nga lang, hirap na ako i-prepare, baon pa kaya. Pero try kong gawin yan para makatipid din, no? Lalo na tag-iipon din kami ngayon ni Mark para sa kasal namin. May date na kayo? Ang plano namin, mga next year. Pero bago yun, syempre dapat magkaroon muna ng bridal shower, no? Siguro baka mga ilang buwan bago yung kasal. Bridal shower? At bakit ikaw ang nagde-decide niyan? Hindi ba traditionally yung maid of honor dapat ang nagpaplano niyan? Kasi supposedly, surprise yung shower para sa bride, di ba? Wala naman ako aasahan sa kapatid kong yun eh. Kaya ako na nagplano para sa sarili kong bridal shower. Isa pa, ako lang din naman ang gagastos nun. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang gawin mong maid of honor eh. Eh di sana hindi ka nagagastos. Mas so surprise ka pa. Naipangako ko na kasi yun sa kapatid ko. Ako rin kasi ang maid of honor niya nung kinasal siya eh. Tsaka instead na bridal shower for the girls only ang mangyayari, magiging wedding shower yung event. Para lahat ng family and friends kasali. Pwede rin naman yan, lalo na kung nagtitipid kayo. Halo-halo din naman kasi ang mga friend namin. Mahirap paghiwalayin ng babae at lalaki. Alam mo namang one of the boys ako nung kabataan ko, di ba? Tsaka ayaw mo nun? Magkakasama kayo ni Lino sa party? Tungkol pala dyan. Wala na kami ni Lino. Teka. Wala na kayo? Oo, Kailan pa? nung nakaraang linggo pa. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin kagad? Oh my gosh, okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Mahirap yung ginawa kong desisyon pero wala na akong choice eh. Tuluyan ang nagbago si Lino. Nagpalamon siya sa problema niya kaya ako na ang bumitaw. Nakakalungkot naman. Kala ko talaga tuluyan na siya nagbago eh. I mean, ibang-iba na siya ngayon eh. Hindi na siya katulad nung college pa lang kami. Kahit kasi gaano pa kaganda yung ugali ni Lino, nasasapawan yun ng mga problema niya sa pamilya eh. Hindi niya kayang kontrolin yung nararamdaman niya. Normal na Lino siya kapag walang alak. Yun yung Lino na minahal ko. Pero kapag nakainom na, nag-iiba na siya. Lumalabas na yung mga nakatagong emosyon niya. Nakakagawa na siya ng mga bagay na hindi ko inaasahan na kaya pala niyang gawin. I'm sorry ha. Ako may kasalanan nito eh. Dapat pala hindi ko na lang siya pinakilala sa'yo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman alam kung ano pinagdadaanan ng mga tao sa paligid mo. Masaya naman ako na nakilala ko si Lino. Kahit papano, na-enjoy ko yung company niya. Sana nga lang, ma-resolve niya na yung problema niya sa papa niya. Kapag ba naayos na niya yung issue niya sa papa niya, may chance pa ba na magkabalikan kayo? Hindi ko alam. Kung ako yung tatanungin, gusto ko sana. Pero sa ginawa ko, yung iniwan ko siya sa kalagitnaan ng laban niya, kung kailan lugmok siya, sa tingin ko hindi na kami magkakabalikan ulit. Tinalikuran ko siya eh. May intindihan naman niya siguro yun. Ako, naintindihan kita kung bakit mo yun nagawa kasi paulit-ulit na nangyayari sa'yo yung mga ganong bagay eh. Wala ka nang ibang natanggap mula sa mga naging boyfriend mo kundi sakit ng ulo. Nakakapagod din kasi minsan. Pero, kumusta ang estado niyong dalawa? In good terms ba kayo o hindi na talaga kayo nag-uusap? Maayos naman yung naging hiwalayan namin. Nasabi ko sa kanya yung rason kung bakit ko yun nagawa. Sana, okay kami kahit magkaibigan lang muna. Sana nga okay pa rin kayo. Kasi invited din siya sa wedding shower namin eh. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko pareho naman kami nga attend kahit ganun yung nangyari sa amin. Sana nga hindi maging awkward kapag nagkita ulit kayo. 4 na buwan ang lumipas bago naganap ang wedding shower ni Tati at ng kanyang mapapangasawa. Noong mga panahong yon ay nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako o hindi. Hindi ko kasi alam kung kaya ko bang harapin si Lino noon dahil tiyak na magkikita kami sa okasyong yon. Simula noong naghiwalay kaming dalawa, ay wala na kaming balita pa sa isa't isa. Wala na rin kasi akong contact noon sa mga kaibigan niya. Isa pa ay nahihiya akong mag-reach out
dahil parang nawala na ako ng karapatan sa kanya simula nung iniwan ko si Lino. Sa huli, nag-decide akong pumunta pa rin sa wedding shower ni Tati dahil alam kong magtatampo sa akin ang kaibigan kong yon kapag hindi ako umattend, lalo na't isa pa man din ako sa mga bridesmaid niya. Maaga ako nagpunta sa lugar na pagdadausan ng wedding shower dahil tumulong akong maglagay ng mga palamuti sa venue. Sobrang on edge ako ng gabing yon dahil alam kong anumang oras ay maaaring dumating si Lino at ayokong mabigla sa muling pagkikita naming dalawa. Lumipas nga ang ilang oras, nasa kalagitnaan na kami ng selebrasyon. Nang dumating si Lino, ibang-iba na ang itsura niya. Balbasarado na siya at may kahabaan na ang buhok nito. Ang dating baby face niyang mukha ay rugged ng tingnan nung araw na yon. Nagulat ako sa malaking pagbabago sa itsura nito pero mas nagulat ako sa naramdaman ko nang muli ko siyang nakita. Nandun pa rin ang pagtingin ko sa kanya, nagpalitan lang kami ni Lino ng ngiti noong nagtagpo ang mga tingin namin. Pareho naming tinapos ang okasyon bago namin kinausap ang isa't isa. Tati, mauna na ako ha. Uwi ka na ba? Oh, okay, sige. Uy, salamat sa pag-attend ha. May masasakyan ka ba pa uwi? Magbubuk na lang ako. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Message mo ako kapag nakauwi ka na ha. Sige, enjoy kayo ha. Congratulations ulit. Uy, salamat. Salamat talaga. Pasok na ako sa loob ha. Georgette, uwi ka na ba? Oo. Medyo late na rin kasi. May sasakyan ka ba pa uwi? Ihatid na kita. Naku, wag na. Salamat na lang. May dadaanan pa kasi ako. Okay, sige. Kamusta ka na? Heto, katulad pa rin ng dati. Stress sa dami ng workload at deadlines. Mas gumaan siguro yung buhay mo nung naghiwalay tayo, no? Sakto lang naman. Ikaw, kumusta ka na, Lino? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Kung tinatanong mo kung maayos ba ang buhay ko ngayon, katulad pa rin actually ng dati. Magulo pero nakakaraos pa rin naman araw-araw. Yung sa inyo ng papa mo, Wala pa rin nagbago. Kung ano ako para sa kanya, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Parang hangin. Mabuti nga ang hangin, nararamdaman eh. Ako, wala. Wala ng pag-asa. I'm so sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang kinalaman sa problema ng pamilya namin. Iniwan kita kung kailan kailangan mo ng masasandalan. Sorry kung tinalikuran kita, Lino. Naiintindihan ko naman yung ginawa mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Karapatan mo yun. Ang totoo niyan, nakahinga ako nung naghiwalay tayo. Nakahinga? Sa paanong paraan? Nakahinga ako kasi alam kong hindi ka na mahihirapan dahil sa akin. Nakahinga ako kasi hindi ka na madadamay pa sa gulo ng pamilya namin. Ikaw na nga yung sinaktan ko pero hanggang sa huli, kapakanan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil nga katulad ng pangako ko sa'yo, hindi ako magiging katulad ng mga ex-boyfriend mo. Yun nga lang, sa hiwalayan lang din pala mauwi yung relasyon natin. Sorry kung hindi ko yun napanindigan. Siguro, sign din yon na pareho tayong hindi handa para sa relasyong inaasahan natin. Pero aaminin ko, na-miss kita. Ako rin, na-miss kita. Minsan, binabalikan ko yung mga masasayang araw na magkasama tayo. Napapaisip ako ng, what if nagstay ako? What if hindi ako bumitaw? May magbabago kaya? Sa tingin ko, wala. Walang magbabago kasi yung pakikipag-iwalay mo sa akin ang nagsilbing eye-opener sa buhay ko. Eye-opener? Paano? Narealize ko na hindi pwedeng ganito na lang ako palagi. Hindi ako makakaahon mula sa pinagdadaanan ko kung ako mismo ang nagtutulak sa sarili ko para malunod. Noong nakipag-iwalay ka sa akin, narealize ko na kailangan ko nang harapin tong problema ko. At kung sakali mang wala na talagang chance na maayos pa ang pagsasama namin ni Papa, kailangan ko nang tanggapin yun. Good luck. Dalangin ko na ano man ang maging outcome nitong pagharap mo sa problema mo, sana makayanan mo. Hindi ko naman tuluyang isinasara yung pinto ko sa'yo eh. Kapag kailangan mo ng makakausap, nandito pa rin ako para makinig. Kahit bilang kaibigan, handa kitang suportahan. Ang ibig bang sabihin nito,
pwede pa rin tayo maging magkaibigan? Oo naman. Seryoso ka? Oo. Kaibigan lang muna. Salamat. Dahil friends na tayo, baka naman pwede na kitang ihatid. Walang mali siya. Sige na nga. Hatid mo na ako. Medyo mahal din pag nag-book ako pa uwi eh. Tara, doon ako banda nakapark. Papadudot, hindi ko inaasahan na magiging maganda ang araw na yon para sa akin. Akala ko noon ay mauwi sa awkwardness ang muling pagkikita namin ni Lino, pero kabaliktaran nito ang nangyari. Sobrang nag-enjoy ako sa party na nangyari dahil kay Lino. Napainom nga ako ng wine nang wala sa oras. At for the first time ay nakasalo ko si Lino sa inuman. Kaliwa sa inaasahan ko ay nakontrol naman ni Lino ang alkohol na iniinom nito. Nagulat nga ako dahil maaga siyang tumigil sa pag-inom. Hindi siya nagwala o nakipag-away na ayon sa mga kaibigan niya ay bago lang sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba nandun ako kaya naging maayos siyang kasama sa inuman o baka naman tuluyan na talaga siyang nagbago. Kung yun man ang nangyari ay masaya ako para sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa muling pag-uusap namin ni Lino ay nanumbalik ang koneksyon naming dalawa. Nagsimula muli kami bilang magkaibigan at aaminin ko na iba ang naging pagsasama namin ng time na yon kumpara noong magkasintahan pa kami. Naging mas open sa akin si Lino at minsan ay sa akin pa siya humihingi ng advice at nagtatanong kung ano ba ang dapat at tamang gawin kapag hindi siya makapagdesisyon. Kaibigan ang naging turing niya sa akin at naramdaman ko ang kaginhawahan nung sa wakas ay nagsimula na niya akong pagkatiwalaan. Isang bagay na hindi ko naramdaman noong boyfriend ko pa siya. Dahil sa pagiging open sa akin ni Lino ay unti-unti kong nalaman ang totoong kwento ng kanilang pamilya. Papadudot, noong naging kami ni Lino ay naka-close ko na rin ang mga kaibigan niya. Nung nalaman nila ang hiwalayan sa pagitan naming dalawa ay naging concerned din sila sa akin. Pero nung nakita nilang okay naman kami sa isa't isa, ay nanatili kaming magkaibigan kahit na may pinagdaanan kaming dalawa, ay natuwa sila. May pagkakataon nga noon na ini-invite pa ako ng mga kaibigan ni Lino na lumabas para magkape o mamasyal sa ibang lugar. Minsan ay may mga pagkakataon na tinutokso nila kami na magkabalikan na lamang dahil parang wala naman daw nagbago sa aming dalawa. Pero ang hindi nila alam ay mas naging komportable kami ni Lino sa isa't isa. Simula noong naging magkaibigan lang muna kami. Wala na kasi yung pressure ng magpa-impress sa bawat isa dahil wala na kaming romantic relationship na pinangangalagaan. Sa mga sumunod na buwan ay nakita ko ang pagbabago sa ugali ni Lino. Unti-unti siyang bumalik sa dating siya. Pero katulad ng sinabi ko, hanggat hindi naaayos ang gusot sa pagitan nilang dalawa ng kanyang ama, ay wala talagang pagbabagong mangyayari. Muling pinaalala sa akin ni Lino ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya nung muli siyang nagpalamon sa espiritu ng alak. Nagkaroon noon ng birthday party ang isa sa mga kaibigan nito sa Tagaytay. Naimbitahan ako sa okasyon na yon at doon ay nagkaroon ng inuman. Napunta ang usapan ng grupo sa pagiging single parent dahil ilan sa mga kasamahan namin ay may mga anak na. Medyo sensitive ang topic na yon para kay Lino at na-trigger ang personal issues nito. Dala na rin ang kalasingan ay nagkaroon ng misunderstanding si Lino at isa sa mga kaibigan niya. Nag-init ang ulo ni Lino at nagwala siya sa puntong hindi na siya maawat ng mga lalaking kasama namin doon. Ang palitan ng masasamang salita ay nauwi sa pisikalan. Kinailangan na lang umuwi ng isa sa kanila para matigil na ang mga gulo. Matapos ang nangyaring away ay naiwan si Lino sa pangangalaga ko habang nagpapalamig ito ng kanyang ulo, Papa Dudut. Aw! Aray! Sorry. Masakit ba? Medyo mahapdi. Ang bigat ng kamay mo eh. Malamang mahapdi. Singsing ba naman ang tumama dyan sa mukha mo eh? Oh,
Huwag mong iiwas yung mukha mo. Lilinisin ko yung sugat. Pasensya na kanina. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Akala ko ba nagbago ka na? Sa dami kasi ng pwedeng pag-usapan, bakit sa magulang pa napunta yung topic? Hindi naman nila sinasadya yun eh. Siyempre, matatanda na tayo. Hindi na bago yung topic na yun sa atin. Lalo na yung iba sa mga kasama natin ay may anak na. Nakaka-personal lang kasi. Pinersonal mo kasi. Nakikipagbiruan lang naman sila tapos ikaw tong napikon. Sino hindi mapipikon dun? Sinabihan ako hindi ako mahal na magulang ko. Expression kasi yun. Masyado mo naman kasing sineryoso. Kung sa bagay, wala ka kasing social media, kaya hindi mo alam kung ano yung mga trending na mga joke ngayon. Kahit na biro yun o expression online, hindi pa rin yun maganda. Masyado silang insensitive. Gets naman kita, pero hindi violence ang solusyon sa mga ganong bagay. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Doon ka mag-sorry sa taong nakasuntukan mo, pati na rin sa may birthday ngayon. Oo na. Georgette, Oh, alam mo bang papasboy ako noon? talaga? Nung bata ako, mas close kami ni Papa. Ako yung laging kasakasama niya kahit saan siya magpunta. Lagi nga niya ako sinasama sa trabaho niya noon eh. Si Kuya naman, sila ang close ni Mama. Ano ba kasing nangyari? Paano kayo nagkaroon ng alitan ng papa mo? Nahuli ko siyang may ginagawang kalokohan. Bispiras ng Pasko noon. Pagkatapos kumain ng Noche Buena, nagsitulugan kami kagad kasi pagod. Ako, naiwan akong gising kasi may kausap ako sa phone. Tapos, napansin ko si Papa na lumabas ng bahay. Sinilip ko siya mula sa bintana ng kwarto ko. Nagtaka ako kasi 2:00 na noon. Tapos, imbis na gumamit ng sasakyan, naglakad lang siya. Anong ginawa mo? Sinundan mo siya? Oo, lumabas ako. Sinundan ko siya kasi gusto kong malaman kung saan siya pupunta ng ganong oras. Pagdating sa pangatlong kanto mula sa bahay namin, isang kotse yung nilapitan niya tapos sumakay siya sa loob. Sino naman yung nasa loob ng kotse? Babae. Tinted yung mga salamin ng sasakyan, pero nung binuksan ni Papa yung pinto, bumukas din yung ilaw sa loob. Nakita ko na babae yung nagmamaneho. Hindi ko na alam kung anong ginawa nila sa loob. Kasi pagkasara ni Papa ng pinto, namatay din kagad yung ilaw. Babae niya ba yun? Yun din ang naisip ko eh. Pero hindi ko na sila inantay kasi baka mahuli ako. Bumalik ako sa kwarto saka hinintay si Papa na bumalik. 30 minutes din siyang nawala. Kung ano man ang ginawa nila sa kotse, hindi ko na alam. Tinanong mo ba siya kung sino yung babae? Hindi na. Kasi nasagot kagad yun nung umaga. Nung araw ng December 25, lalabas sana kami buong pamilya. May nakaset na dinner para sa amin sa labas na nireserve ni Mama. Kaso, hindi sumama si Papa dahil masama raw ang pakiramdam niya. Tumuloy kaming 3. Matapos kumain, mas nauna ako umuwi kasi gusto raw mag-shopping ni Mama. Sinamahan siya ni Kuya tapos ako naman, dumiretso na sa bahay na may dalang takeout para kay Papa. Pag uwi ko, alam mo kung anong nadatnan ko. Ano? Si Papa at yung babae na nakita ko sa kotse, magkasama sila sa bahay. Sa mismong kwarto nila ni Mama. Oh my gosh! Dinala niya yung babae sa bahay niyo? Hindi ko nga alam kung bakit niya naisip na gawin yun eh. Siguro dahil lang napag-usapan, mga 9:00 ng gabi pa kami makakauwi. Pero dahil mas maaga ako nakauwi, hindi niya inaasahan na mahuhuli ko sila. Eh anong ginawa mo? Sinumbong ko siya. Alam ko may chance na masira ang pagsasama nila Mama at Papa sa ginawa ko. Pero nagsumbong pa rin ako. Kasi sobrang dismayado ako noon sa Papa ko. Mula nung araw na yon hanggang matapos yung buwan, bago magpalit ng taon, parang naging giyera na sa loob ng bahay. Lahat nag-aaway na. As in lahat kami na literal. January 1st, nakita na lang namin si Mama na walang buhay. Nag-suicide siya. 16 years old lang noon si Lino noong nangyari ang trahedyang yon sa pamilya nila. Simula noon ay hindi na raw bumalik sa dati ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. Sinisisi siya ng tatay niya sa pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan. Maging ang kuya niya ay nagkaroon din ng galit noon sa kanya. Nilayuan si Lino ng kanyang tatay at pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pag-iitsapwera sa kanya sa sarili niyang pamilya. Bilang isang binatang nawala ng ina, ay mahirap para kay Lino na maging ang kanyang ama ay itinakwil siya.
Kaya naman naiintindihan ko na siya kung bakit sa ganong direksyon napunta ang buhay niya. Nang gabing yon ay buong magdamag kaming nagkwentuhan ni Lino tungkol sa naging buhay niya. Yun ang isang bagay na hindi niya nagawa sa relasyon namin, kaya naman nagpasalamat ako sa kanya na sa wakas ay pinagkatiwalaan na niya ako. Marami akong nalaman tungkol sa naging relasyon nilang mag-ama. Matapos mamatay ang mama nito, halos 1 taon din pala noong walang kibuan sina Lino at ang papa niya. Ganon din ang kuya niya sa kanya. Hindi siya kinikibo. Si Lino kasi, ang sinisisi nila sa nangyari sa kanilang ina. Pero kalaunan ay natutunan din naman siyang patawarin ang kanyang kapatid. Yun nga lang, ang kanyang papa kailanman ay hindi na siya pinatawad. Sa mga sumunod pang mga taon ay nagsimulang maikumpara si Lino sa kanyang nakatatandang kapatid. Mas lalo raw naramdaman ni Lino noon kung paano ang mag-isa sa buhay. Walang kakampi, walang masasandalan. Kaya naman noong kabataan ni Lino ay naging rebelde siya. Lagi siyang naipapatawag sa dean's office. Ilang beses siyang nasususpend dahil laging napapaaway at pumapasok sa klase ng lasing. Pero ang lahat ay nagbago nung dumating sa buhay niya si Tati na noon ko lang nalaman ay naging ex-girlfriend pala ni Lino. Oo, naging boyfriend ko nga si Lino nung college kami. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? All this time, hindi ko alam may past pala kayong dalawa. Parang hindi naman kasi kailangan sabihin yun eh. Para saan pa? Matagal nang nangyari yun, kaya hindi ko na kailangan ungkatin pa yun. Pero kahit na, magkaibigan tayo, dapat aware pa din ako dun. Sorry ha, kala ko naman kasi hindi na big deal yun eh. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Nagulat lang ako nung nagsabi sa akin si Lino na ikaw pala ang dahilan kung bakit pilit niyang binago ang buhay niya. Nung naging magkaibigan kami, paglipas ng mga ilang buwan, tsaka niya ako niligawan. Pareho kaming medyo pasaway nun eh, kaya parang compatible kaming dalawa. Ayun, di sinagot ko siya. Nagtagal ba kayo? Hindi, 1 buwan lang yata yung naging relasyon namin. Parang hindi mo nga matatawag na relasyon yung nangyari eh. Kaya nga hindi ko na sinabi sa'yo kasi parang wala namang saysay yung parting yun ng buhay namin. Malaki raw ang naitulong mo kay Lino nung time na yon. Ikaw lang yung naging kakampi niya nung panahong tinalikuran siya ng pamilya niya. Nakakaawa nga siya nun eh. Isipin mo, namatayan ka na ng ina. Ikaw pa yung sinisisi ng tatay at kapatid mo sa pagkawala niya. Kaya nga eh. Bigla tuloy akong naawa sa kanya. Pero bakit naman kayo naghiwalay? Bakit 1 buwan lang yung naging relasyon ninyo? Hindi kami swak eh. Compatible lang kami sa ugali noon. Pero magkaiba kami ng direksyon na tinatahak. Iba yung goal niya sa goal ko. Iba yung hilig niya sa hilig ko. Hindi talaga kami pareho ng vision sa buhay. Kaya naisip namin na maging magkaibigan na lang. Mabuti na lang kahit paano, kahit parehong bulakbol, nakapagtapos naman kami ng maayos. Paano mo naman siya nabago? Nabago? Hindi ko siya binago. Siya mismo ang gumawa nun sa sarili niya. Siguro nga ang naging role ko lang nun maging inspirasyon. Mula sa pagiging bad boy, inayos niya yung buhay niya para sa akin. Hindi ko naman siya pinilit kusa lang niyang ginawa yun. Alam mo, si Lino kasi, kahit na palaaway yun, kahit na matapang at kinatatakutan siya noon, deep inside, may mabuting loob yung taong yun Naging bato lang yung puso niya dahil sa nangyari sa kanya. Pero mabuti siyang tao. Ang problema nga lang, kahit anong pilit ang gawin niyang pagbabago, nahihila talaga siya pabalik dahil sa pagiging matigas sa kanya ng tatay niya. After college, anong nangyari sa kanya? Ayun, nagkanya-kanya na kami pagkatapos gumraduate. Sa mga sumunod na taon, wala na akong nabalitaan sa kanya Naging busy na rin naman kasi ako sa paghahanap ng trabaho noon. So paano kayong naging close ulit? Mga 3 or 4 years ago yata nung nagkita ulit kami. Alam mo, ang laki ng pinagbago niya. Sobrang successful na niya. Ibang-iba na siya compared nung college kami. Ang kwento niya sa akin, tinulungan daw siya ng kapatid niya para makahanap ng trabaho. Kaya nga nung pinakilala ko kayo sa isa't isa, akala ko naman wala nang problema. Kasi ako, nagawa ko namang alisin yung masamang ugali ko Kaya akala ko ganun din siya. Yun pala, front lang yung pagiging green flag niya. Parang ganun na nga yung nangyari.
Para siyang bahay na maganda sa labas, pero sa loob sobrang gulo. Pero tama yung sinabi mo na mabuting tao si Lino. Ramdam ko yon. Ang gusto ko lang malaman, anong klaseng trauma ba kasi ang inabot niya sa tatay niya para magkaganon si Lino? Ay nako, grabe yung tatay niyang yun. Kahit siguro mamatay si Lino, walang pakialam yung tatay niya eh. Mabuti nga nandyan yung kuya niya na laging nagbabantay sa kanya. Ay, paano kaya natin siya matutulungan, no? Alam mo, suporta lang ang kaya nating ibigay sa kanya kasi siya lang mismo makakatulong sa sarili niya eh. Either tanggapin na lang niya na kahit kailan hindi na siya mamahalin ng tatay niya o magpapatuloy siya sa ginagawa niyang pagsira sa buhay niya para lang magpapansin sa sarili niyang ama. Papadudot na pagtanto ko na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Best example na doon si Lino na sa unang tingin ay parabang napaka-successful niya sa buhay. Akalain mong nasa kanya na ang lahat pero kapag nakilala mo siya ay marami pala siyang tinatagong sugat mula sa kanyang nakaraan. Mahirap husgahan ng isang tao na ang tanging nais lang naman ay ang pagkalinga at pagkilala mula sa sarili niyang mga magulang. Nahabag ang loob ko para kay Lino at sa parehong pagkakataon ay humanga ako dahil kahit papaano ay nakaya niyang dalhin ang mga problema niya ng ilang taon. Nakonsensya din ako na sa halip na tulungan at sasamahan ko siya sa mga problema niya ay iniwan ko pa siya. Medyo selfish ako sa part na yon, pero nung nalaman ko ang totoong kwento ay handa naman akong suportahan siya sa pagharap niya sa kanyang problema. Buwan ang lumipas na natiling matatag ang pagkakaibigan namin ni Lino. Parang ang walang nagbago sa samahan namin. Kung ano kami noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ay ganun pa rin ang turingan namin kahit na magkaibigan na lamang kami. At ang kaibahan nga lang ay wala na kaming anumang romantic feelings na ipinapakita para sa isa't isa. Kapag hindi nakainom ay maayos namang kasama si Lino. Sana nga ay hindi na lang naimbento ang alak nang sa ganon ay hindi lumabas ang ibang ugali nito. Masyado na kasing malala ang anger issues ni Lino na lalong natitrigger kapag nahaluan ng alak ang sistema niya. Masyado siyang sensitive sa mga bagay kapag lasing na at yon ang ikinababahala ko tuwing tumitikim ng alak si Lino. Kaya naman bilang kaibigan ay sinubukan kong gawin ang lahat para maiwasan nito ang pag-inom ng alak. To be fair ay willing naman si Lino na baguhin ang pagiging palainom niya. Yun lang ang tanging maitutulong ko sa kanya dahil wala naman akong ibang magagawa pagdating sa problema nilang mag-ama. Noong sinabihan ko siya na gusto ko siyang tulungan, at least kahit na anger management lang niya, ay nakita ko naman ang kooperasyon niya sa akin. Umiwas siya sa alak at hindi na siya noon lumalabas para magwalwal. Ang ginawa namin ay uminom na lamang kami ng kape sa labas at naging misyon na naming dalawa ang tikman ang lahat ng kape sa buong Metro Manila. Occasionally ay tumitikim pa rin naman si Lino ng alak, lalo na kapag may gatherings o okasyon. Pero kapag kasama niya ako ay nalilimitahan lamang ito at nasasabi sa akin ni Lino na ang dahilan kung bakit siya nalulong sa alak ay yun na lang daw kasi ang tanging paraan para maibsan ang tampo at sakit na nararamdaman nito sa kanyang ama. Kahit paano papadudot ay kasama ang mga kaibigan sa inuman, ay naramdaman niya ang halaga niya bilang isang tao at naiintindihan ko yon. Pero dahil kasama na niya ako, kahit papaano ay ako na ang pumawi sa lumbay na nararamdaman nito. Halos kalahating taon ding iniwasan ni Lino ang pag-inom ng alak. Unti-unti bumalik nga si Lino na nakilala at minahal ko. Unti-unti ay nakita ko ang pagbabago sa buhay nito. Mula sa lalaking punong-puno ng hinanakit sa buhay, ay naging masiyahin at mas open na siya sa mga tao papadudot. Kasabay noon,
ay muling nanumbalik ang pagtingin ko para sa kanya. Ang naramdaman kong yon ay mas umigting pa nung sa wakas. Matapos ang mahabang panahon ay naisipan akong dalhin ni Lino sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang ama. Lino, sandali. Bakit? May problema ba? Kinakabahan ako eh. Sigurado ka ba talagang gusto mo kong ipakilala sa papa mo? Oo naman. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at bigla mo kong dinala dito sa bahay niyo? Gusto kong patunayan kay Papa na may mga tao nagmamahal sa akin. Di katulad ng lagi niyang sinasabi na wala raw tao magtitiwala sa akin dahil hindi raw ako marunong tumanaw ng utang na loob. Natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Mabait naman si Papa eh. Sa akin lang hindi. Halika na. Pa? Ayun siya, halika. Pa, magandang gabi po. Kumain na po ba kayo? May kasama pala ako. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Ito po si Georgette, kaibigan ko. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ito po, may inuwi kaming pagkain para sa inyo. Kumain na ako. Ganun po ba? Ilalagay ko na lang po to sa ref para may kainin kayo mamaya sakali magutom kayo. Pwede nyo rin po itong gawing almusal bukas. Hindi na kailangan. Pinagluto na ako ng kuya mo bago siya umalis. Masarap po yung binili ni Lino na pagkain para sa inyo. Paborito niyo raw po yun. Sabing tapos na akong kumain. Ano bang hindi nyo maintindihan doon? Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kayo kailangan para dalhan ako ng pagkain. Saka sino ka ba sa tingin mong babae ka para pilitin ako na kumain? Huwag naman po kayong ganyan sa bisita ko. Wala ka na bang ibang sasabihin? Di mo ba nakikita na may ginagawa ako? Lumayas ka na sa harapan ko. Kita mo, Georgette? Ganyan ako kamahal ng tatay ko. Magsisimula ka na naman ba? Kung umuwi ka lang dito para guluhin ako, mabuti pang umalis ka na lang ulit ng bahay. Hindi kita kailangan dito. Kahit naman sana ngayon lang. Magkunwari kayo nag-aalala kayo sa akin. Ilang araw ako hindi umuwi. Hindi niyo man lang ba ako tatanungin kung saan ako galing? Bakit naman kita tatanungin? May magbabago ba? Lino, umalis na lang kaya tayo? Hindi. Nandito na tayo. Tapusin na natin to. Lino! Siguro nga pa, walang magbabago. Kahit anong gawin ko, kahit patayin ko pa ang sarili ko, hindi na magbabago yung puso nyo. Sa mahabang panahon, pinanghawakan ko yung alaala natin. Pinanghawakan ko yung amang kinalakihan ko na mabait, na may pangunawa, na mapagpatawad. Umasa ako na balang araw, kapag naghilom na ang lahat ng sugat, matatanggap niyo ulit ako bilang anak. Pero mukhang wala na talaga. Wala na tayong pag-asa. Kailanman hindi na maghihilom tong sugat na ginawa mo sa pamilya natin. Kasalanan mo lahat na nangyari. At gusto kong pagdusahan mo yon hanggang mamatay ako. Kasalanan ko ba talaga? Ako ba talaga yung sumira sa pamilya natin? Lino, huminahon ka! Sawa na ako eh. Pagod na ako sisihin ang sarili ko. Buong buhay ko, sarili ko pinanagot ko sa pagkakasira ng pamilya natin pa. Pero kung isipin, wala naman talaga akong kasalanan eh. Ang ginawa ko lang naman, sabihin kay mama yung totoo. Anong napala mo sa pagsabi ng totoo? Hindi ba namatay ang mama mo? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya huwag kang umasta na parang wala kang ginawa para mamatay siya. Hindi ako pumatay kay mama. Ikaw! Ikaw mismo pumatay sa kanya. Hindi niya kinaya yung sakit dahil sa ginawa niyong panloloko. Kaya siya nagpakamatay. Kayo ang dahilan ng lahat. Anong sabi mo? Huminahon lang po Napakawalang kayo! kwenta mo talagang hayop ka. Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo ako? Sige! Saktan niyo ako! Total manid na ako sa lahat ng sakit eh! O eto! Ilalapit ko sa inyo ang mukha ko! Gawin mo ang gusto mong gawin! Gusto mo ako sutukin? Sige, gawin mo! Lino, sandali lang naman po! Tama na yan! Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako. Lumayas ka rito! Matagal na panahon. Sinalo ko lahat ng galit mo sa akin. Sa loob ng 14 na taon, hinayaan lang kita. Pero ito na yung huli. Hindi mo na ako masasaktan ulit. Alam mo kung paano? Ngayon tatanggapin ko na simula nung araw na namatay si Mama,
Nawalan na rin ako ng ama. Salamat at pinagtiisan mo ako ng mahabang panahon. Makakaasa ka na hindi mo na ako makikita ulit. Alam kong labis-labis ang galit na nararamdaman ni Lino nung umalis kami ng bahay nila. Sakay sa kanyang kotse ay ipinaharurot niya ito palayo. Tahimik lamang siya buong biyahe pero ramdam ko ang pagpipigil nitong sumabog. Nung tanungin ko siya kung okay lang ba siya, ay doon na siya nagsimulang umiyak. Umagulhol siya na parang bata papadudot. Nung mga panahon na yon ay ramdam na ramdam ko ang sakit na pinagdadaanan ni Lino. Maging ako ay nangilid ang luha sa mga mata dahil nasaksihan ko mismo kung papaano itinuring si Lino na parang basura ng kanyang sariling ama. Mapalad ako na nabiyayaan ako ng parehong magulang sa pagmamahal. Dahil kapag ginanon ako ng sarili kong tatay ay tiyak akong hindi ko rin kakayanin ang sakit. Maya-maya ay habang nasa daan ay biglang pinaharurot ni Lino ang sasakyan nang napakabilis para kung nakasakay sa roller coaster noon sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito. Halos mapunta na sa bibig ko ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Natakot ako para sa buhay ko dahil kapag bumangga ang sinasakyan namin ay sigurado kung hindi lang galos ang matatamo namin. Kinausap ko si Lino ng mahinahon pero parang wala siyang naririnig. Naiyak na ako noon at napadasal sa lahat ng santo dahil sa sobrang takot. Nagmamakaawa ako kay Lino na itigil na niya ang sasakyan dahil mahal ko pa ang buhay ko. Noong nakikita niyang naghahalo na ang luhat sipon sa akin ay sakalang nahimasmasan si Lino. Agad na bumagal ang patakbo nito ng sasakyan at saka siyang muling tumigil sa gilid ng daan para kalmahin ako. Georgette, sorry. Sorry, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba akong patayin? Sorry talaga. Akala ko talaga katapusan ko na. Akala ko mamamatay na ako. Hindi man lang ako aabot sa 30. Sorry na. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Pasensya na kung nadamay ka pa. Dinadamay naman kita sa mga problema mo ah. Pero ibang usapan na yung idadamay mo rin ako sa pagpapakamatay mo. Hindi ako magpapakamatay. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko yun gagawin. Anong hindi magpapakamatay? Eh parang isasalpok mo na tong kotse mo sa kung saan. Nanggigil lang siguro ako na patakbuhin ng matulin tong kotse. Pero wala sa isip ko ang magpakamatay. Nagawa ko lang tumalon sa building dati kasi bata pa ako noon. Tsaka kamamatay lang ni mama kaya akala ko wala nang silbi yung buhay ko. Pero nung tumanda na ako, na-realize ko na hindi dapat basta-basta sinasayang ang buhay. Anong tawag mo sa ginawa mo kanina? Hindi normal yon. Hindi ako naniniwala na nanggigigil ka lang na patakbuhin ng mabilis to. May bala ka talaga. Nadala nga lang ako. Sumobra lang yung adrenaline ko. Kaya napadiin yung tapa ko sa silinyador. Magkahalong galit, lungkot at saya kasi yung nararamdaman ko kanina eh. Kaya siguro hindi ko kagad na proseso. Ang dami mong sinasabi dyan. Ewan ko sa'yo. Bababa na ako. Teka lang, Georgette. Ayoko na dito. Magko-commute na lang ako pa uwi. Sandali. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag yung naramdaman ko kanina. Wala akong paki sa'yo. Bahala ka na. Mabilis lang to. Nakaramdam ako kanina ng galit kasi hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi ni Papa sa pagkamatay ni Mama at sa pagkasira ng relasyon naming dalawa. Lungkot kasi hindi ko na siya habulin. Hindi ko na hanapin yung pagmamahal niya sa akin. Saya kasi sa wakas, nagawa ko na yung matagal kong hinihiling na gawin ko. Ang harapin yung problema na pinagdadaanan ko. Sa wakas, natanggap ko rin sa sarili ko yung totoo. Na wala talaga akong kasalanan. Na hindi akong rason ng lahat na nangyayari sa pamilya namin.
na hindi akong rason ng lahat na nangyari sa pamilya namin. Hindi akong gumawa ng mali at alam yun ni Papa. Wala ka naman talagang kasalanan sa nangyari. Isa ka lang anak na pinatawan ng problema na hindi mo naman dapat daladala. Hindi mo kasalanan na ng babae ang papa mo. Hindi mo kasalanan kung bakit nawala ang mama mo. Wala kang kasalanan sa pagkasira ng pamilya niyo, Lino. Ang tagal bago ko na-realize yan. Hindi ko alam kung bakit naniwala ako kay Papa na akong pinagmulan ng lahat. Dahil siguro gusto mo lang nun makuha ang loob niya. Kaya mo inako yung kasalanan niya. Siguro nga. So paano yan? Mapapanindigan mo ba talaga yung mga sinabi mo sa papa mo? Iiwan mo talaga siya? Yun na lang ang tanging paraan para makawala ako sa tromang daladala ko. Kailangan ko tong gawin para maayos ko na tong buhay ko. Para sa ganun, bumalik ka na ulit sa akin. Hindi ko naman kailangang bumalik eh. Kasi nandito na ako ngayon sa tabi mo. Kasama mo na ako, oh. Oo nga, pero bilang kaibigan. Ang gusto ko, bumalik na tayo sa dati. Gusto ko ituloy ulit natin yung nasimulan natin noon. Georgette, maaantay mo ba ako? Yun lang naman talaga ang ginagawa ko ngayon eh. Inihintay ka. Pangako, kapag maayos na ang buhay ko, babalik ako sa'yo. Ibibigay ko relasyon na pinapangarap mo. Yung boyfriend na deserve mo. Pangako. Oo, pangako ko yan sa'yo. Sige, hihintayin kita. Hihintayin kong maayos mo ang buhay mo. Dalangin ko sana kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Malampasan mo lahat para maging masaya ka na rin. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naisipan naming mag-road trip ni Lino. Nakarating kami sa Rizal at doon ay sabay naming pinagmasdan ng pag-angat ng araw sa likod ng bundok. Noong oras ding yon ay pareho naming napagtanto ni Lino na mahal pa rin talaga namin ang isa't isa. Nangako ko sa kanya na tutulungan ko siya, na hindi ko siya iiwan katulad ng ginawa ko noon. Noong mas minabuti ko na talikuran siya ng mga panahong lugmok siya. Pagkatapos ng araw na yon ay kinausap ni Lino ang kapatid niya tungkol sa plano niyang gawin sa buhay niya. Ipinaalam ni Lino dito na bubukod na rin siya katulad ng kanyang kuya at maiiwan na mag-isa ang kanilang tatay sa bahay nila. Kahit paano ay suportado naman siya ng kanyang kapatid. Nangako ang kuya ni Lino na siya na ang magbabantay sa kanilang ama para sa ganoon ay makapag-focus na si Lino sa sarili niyang buhay. Papadudot ako ang naging saksi kung papaano inayos ni Lino ang kanyang sarili at bumangon mula sa trauma na bitbit niya ng ilang taon. Sobrang proud ako sa kanya ng panahong yon dahil nagawa na niyang bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng kaunting relapse. Pero kahit na ganoon ay tuluyan na niyang tinalikuran ang pagiging dependent niya sa alak. Kapag dumarating ang araw na kailangan niya ng masasandalan ay sa akin siya nagpupunta. Ako ang naging kanlungan niya tuwing kailangan niya ng comfort. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mananatili ako sa tabi niya, lalo na nung dumating yung araw kung kailan isang panibagong problema na naman ang dumating sa buhay ni Lino, Papa Dudut. Papa Dudut, naisip ko noon na baka naman may chance pa na maayos ang pagsasama nila Lino at ng tatay niya. Naisip ko na masasaya pa siguro ang buhay ni Lino kapag nagkaayos sila ng papa niya, kaya sinubukan kong solusyonan ang problema nilang dalawa. Kinonta ko ang kapatid ni Lino para alamin ang kabilang side ng mga pangyayari. Naikwento sa akin ng kuya ni Lino na totoo ngang nag-cheat ang tatay nila. Noong mga panahong yon ay may hinala na talaga ang nanay nila sa ginagawa ng kanilang ama. Pero mahusay na naitago ng kanilang tatay ang ginagawa nitong panluloko. Bukod na lang noong araw na nagkamali ng tansya ang tatay nila, kaya nahuli ito ni Lino na may kasamang babae sa kwarto. Napag-alaman kong may pangatlong kapatid sila Lino. Nagkaroon pala kasi ng anak ang tatay nila doon sa babae niya.
At nung nalaman nila ang katotohanan, ay 5 years old na ang bata. Ibig sabihin lang noon ay matagal nang niloloko ng tatay nila ang kanilang nanay. Doon na na-trigger at mas lumala ang depression ng kanilang ina na hindi alam ng magkakapatid na matagal na palang pilit na nilalabanan ng nanay nila. Late na raw nalaman ng magkakapatid na nagpupunta pala sa therapist ang mama nila dahil matagal na itong may anxiety disorder. Hindi na raw pala kasi bago sa kanya ang ginagawang pambababae ng kanilang ama. Nung nalaman ko ang totoo, ay nawala na ako ng pag-asa. Hindi na talaga maayos pa ang pagsasama nila Lino at ng kanyang ama dahil tatay na nila mismo ang may problema. Maliban sa pagiging cheater nito, ay hindi siya marunong umako sa mga kasalanang ginawa niya. Ang malala ay ipinasa pa niya ito sa anak niya. Ilang linggo ang lumipas, napansin ko na nakakapag-adjust naman na si Lino na mamuhay mag-isa. Isang araw ay humingi siya sa akin ng pabor na samahan siya sa bahay ng tatay niya. Nung araw na sinamahan ko si Lino na kunin ang mga gamit nito sa bahay nila, nagkaroon ako ng chance na kausapin ang tatay niya. Doon ay napatunayan ko kung gaano kalala at kasama ang ugali nito. Oh, anong ginagawa mo rito? Magandang araw po. Nandito na po pala kayo. Akala ko po nasa trabaho kayo eh. Ikaw yung kaibigan ni Lino na pakialamera, di ba? Opo. Ako nga po. Ako po si Georgette. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Sagutin mo tanong ko. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Wala si Lino dito. Hindi na siya dito nakatira. Opo. Alam ko po. Kasama ko siya ngayon. Kukunin lang daw po niya yung iba niyang mga gamit na naiwan. Nandun po siya sa kwarto niya nag-e-empake. Mabuti naman. Sabihin mo, alisin niya na lahat ng kalat niya dito. Sige po. Hindi niyo po ba itatanong kung saan siya nakatira ngayon? Hindi na kailangan. Kung sa bagay, kaya naman na nilino ang sarili niya. Kaya siguro tiwala na kayo na kahit nasa malayo siya hindi siya mapapahamak. Kesa ang lupalop pa ng mundo magpunta ang walang iyang yun, wala na akong kapake-pake. Gawin niya na lahat ng gusto niyang gawin. Ayoko na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ni isang beses po ba hindi kayo na-curious kung kumusta na ang anak niyo? Kung okay lang ba siya, mga ganung bagay? Para saan pa? Para sa ikapapanatag ng loob niyo. Hindi ba gano'n naman ang mga magulang? Lagi silang nag-aalala para sa mga anak nila kahit matatanda na sila. Ganon po kasi nanay at tatay ko eh. Lagi silang nag-aalala sa akin kahit na matanda na ako. Huwag mo akong itulad sa mga magulang mo. Ay kung sa bagay, yung tatay ko po kasi, mahal na mahal niya ang nanay ko. Hindi niya magagawang lokohin. Naaalibadbaran na ako sa'yo ha. May gusto ka bang tumbukin? Wala naman po. Meron po ba dapat? Hindi ko gusto yung tabas ng dila mong babae ka ha. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Baka di kita matansya. Tandaan mo, nandito ka sa pamamahay ko. Ay, sorry po. Wala naman po akong pinapatamaan kung yun po ang iniisip nyo. Gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo na maayos na ang buhay ni Lino. Masaya ako para sa kanya kasi sa wakas, nakalaya na siya mula sa pagmamalupit ninyo. Ano bang kinakwento sa'yo nung lintik na yon? Na pinagmamalupitan ko siya? Kahit kailan hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Physically siguro hindi nyo siya sinasaktan, pero mentally? Emotionally? Grabing mga sugat na iniwan nyo sa kanya ng mahabang panahon. Kahit anong alkohol pa ang inumin niya, yung mga sugat na ginawa nyo sa pagkatao niya, hanggang ngayon, hindi pa yun naghihilom. Kapal ng mukha mong magparatang. Wala ka namang alam sa buhay ng pamilya namin. Para sabihin ko sa'yo, ginawa niya yun sa sarili niya. Hindi. Kayo ang gumawa nun sa kanya. Matanda na po kayo. Sana naman maging accountable naman kayo sa mga kasalanang ginawa ninyo. Kayo yung nagloko. Kayo yung dahilan kung bakit na-depress ang asawa ninyo. Tapos ngayon, kayo din ang dahilan kung bakit hindi maayos ang buhay ng anak nyo. Kayo ang dahilan ng lahat ng yon. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Talaga? Dito mismo sa pamamahay ko? Dito mo talaga ako babastusin?
Yan ba tinuro sa'yo ng nanay at tatay mo na ipinagmamalaki mo? Na makialam sa buhay ng may buhay? Sino ka ba sa tingin mong hayop ka? Isa lang po akong kaibigan na nagmamalasakit. Hindi porket babae ka, palalampasin ko tong kagaguang ginagawa mo sa akin. Baka gusto mong hindi ka na makalabas dito. Kayang-kaya kitang saktan. Alam ko po yun. Sinaktan niyo nga ang asawa niyo noon eh. Ako pa kaya? Talagang makakatingin ka talaga sa akin. Pa! Huwag niyo sasaktan si Georgette! Kuha ko na. Pinagkakaisaan niyo ako, ha? Lumayas na kayo ng babaeng to sa pamamahay ko. Mga walang modo! Yung po talaga ang gagawin namin. Aalis na kami. Pasensya na kung naabala kayo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para bastusin ako. Huwag niyong ipapakita mga pagmumukha niyo sa akin. Lalong-lalo ka na, Lino. Mauna na po kami. Georgette, halika na. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako palasagot sa mga taong mas nakakatanda sa akin. Hindi ako confrontational, pero noong time na yon ay para bang hindi na ako nakapagpigil. Alam kong mali yung ginawa ko at hindi dapat ako nakikisali sa gulo ng ibang pamilya. Pero naawa lang talaga ako noon kay Lino. Hindi ko lubos maisip kung paanong nagagawang tiisin ng isang magulang ang sarili niyang anak. Siguro iba-iba lang talaga ang ugali ng mga tao. May mga magulang na itataya ang lahat para sa anak nila at may ilan namang hindi na kayang magpatawad pa at handang kalimutan ang pagiging magulang nila. Nakakalungkot lang na wala na talagang pag-asa pa na magkasundo ang mag-ama. Dahil doon ay nagpatuloy na lang si Lino sa buhay niya kung saan ay patuloy siyang kinasusuklaman ng kanyang ama. Halos isang buwan din ang lumipas simula noong tanggapin ni Lino ang katotohanan yon. Unti-unti ay binuo niya ang kanyang sarili sa tulong ko, ng kanyang kuya at pati na rin ng mga kaibigang nagmamahal sa kanya. Nakita ko kung paanong ang dating Lino na puno ng hinanakit, na humihila sa kanya pababa ay parang nagmistulang ibon na naging malaya na sa paglipad. Hanggang sa isang trahedya ang muling dumating sa buhay ni Lino. Isang araw ay nabalitaan na lang namin na patay na ang tatay nito. Umutok na ugat daw sa utak ang naging sanhi ng pagkamatay at ang balitang yon ang muling nagpabalik sa sakit at sama ng loob na pilit kinakalimutan ni Lino. Lino, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Hindi ka ba uuwi ngayon? Hindi. Dito na lang muna ako. Total, Sabado naman bukas. Walang pasok. Ikaw, baka gusto mong magpahinga muna. Hindi na. Dito na lang muna ako sa tabi ni Papa. Wala kasi magbabantay sa kanya eh. Ilang gabi ka nang walang tulog. Kailangan mo ring magpahinga. Kasi baka mamaya, magkasakit ka niyan. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Nakokonsensya ako sa ginawa ko kay Papa. Wala kang ginawa. Wala kang kasalanan sa nangyari. Bakit sarili mo na naman ang sinisisi mo sa pagkawala ng papa mo? Iniwan ko siya, Georgette. Ako na lang kasama niya sa bahay. Tapos, iniwan ko pa siya. Hindi mo naman ginusto yun eh. Ang papa mo mismong nagtulak sa'yo palayo. Kahit na. Matanda na si Papa. Dapat kaming mga anak niya na ang nagbabantay sa kanya. Naisip ko tuloy. Kung hindi ko sana siya iniwan, buhay pa siguro siya ngayon. Ruptured brain aneurysm ang ikinamatay ng papa mo. Kahit kasama ka pa niya sa bahay, wala ka nang magagawa sa lagay niya. Namatay siya na may galit sa akin. Hanggang sa huling hininga niya, nanatili sa puso niya yung pagkasuklam sa akin. Hindi ko man lang nahingi yung kapatawaran na gusto kong makuha. Lino, wala kang kasalanan. Wala kang ginawang mali. Tandaan mo yan. Sana, hindi na lang ako nagsalita. Sana, sinarili ko na lang yung nalalaman ko noon. Kung itinago ko na lang sana yung totoo, sana buo pa kami ngayon. May dahilan ng lahat ng nangyari sa buhay mo. Oo, masaklap yung pinagdadaanan ng pamilya nyo. Pero may dahilan lahat yan. At sigurado ko na maghihilom kayo ng kuya mo.
Maghihilom lahat ng sugat sa puso mo, Lino. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Gusto kong maging masaya mga magulang ko. Pero ano nangyari? Pareho silang namatay na puno ng hinanakit sa mga puso nila. Siguro tama nga si Papa. Kasalanan ko lahat. Hindi totoo yan. Ano nang gagawin ko ngayon? Pakiramdam ko, wala nang saysay itong buhay ko. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay, Lino. Pwede kang maging isang mabuting ama para sa magiging anak mo. Magiging tapat ka pang asawa para sa babaeng mapapangasawa mo. Patunayan mo sa sarili mo na isa kang mabuting tao. Paano ako magiging ganun ko hindi ko man lang makita sa sarili ko yung mga katangian na yun? Ako, nakikita ko ang mga katangian na yun sa'yo. Patunayan mo na may mga lalaki pa sa mundong to na loyal, na mapagmahal, na kayang panindigan ang pagiging lalaki nila. Ang hirap. Sobrang hirap. Alam kong mahirap. Mahirap mawalan ng magulang. Mahirap tanggapin na wala na sa mundong to ang taong hinahangaan at minamahal mo. Pero ganun talaga ang ikot ng mundo eh. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin na magsisilbing aral para mapabuti natin ang sarili natin. Kaya sana, huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag mong sayangin yung mga aral na natutunan mo sa naging karanasan mo. Huwag mong sayangin yung aral na pwede mong maibahagi sa ibang tao. Ang malas ko naman. Naging ganito ang buhay ko. Magpahinga ka na. Sasabihan ko na lang kuya mo na mas agahan niya ang pagpunta rito sa chapel. Siya naman ang magbantay sa papa niyo para kahit paano makabawi ka ng tulog. Salamat. Papadudot, ang mahirap sa mga taong may pinagdadaan ng matinding trauma sa buhay ay hindi mo alam kung ano yung nararamdaman nila sa kasalukuyan. Simula noong namatay ang papa ni Lino ay naging tahimik na lamang siya. Lagi siyang nakatulala at never ko nang nakitang ngumiti pa. Para bang laging napakalalim ng iniisip. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para i-comfort siya, pero dumating ang araw na maski ako ay tinutulak na niya palayo. Binigyan ko siya ng panahon para magluksa at hinayaan ko siyang mapag-isa ng ilang linggo. Pero noong kumustahin ko na ulit siya ay nalaman kong bumalik na naman pala siya sa pag-inom ng alak. Pinagbigyan ko siya noong panahon na yon dahil alam kong sariwa pa ang sakit na dulot ng pagkawala ng papa niya. Pero dumaan ang mga buwan at hindi na natigil si Lino sa kanyang pag-inom. Mabigat sa damdamin na unti-unti kong nakikita si Lino na bumabalik sa dati niyang gawi. Wala na ako nagawa noon dahil maging ako ay pilit nang nilayuan ni Lino. Para bang nawala na siya ng pag-asa at tuluyan ng sumuko. Maging ang kapatid at mga kaibigan niya ay hindi niya pinakikinggan. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan na bigla na lang mawawala si Lino. Umalis siya ng walang pasabi at walang paalam sa kahit na sino. Akala namin noon ay nag-out of town lamang siya para palipasin ang pinagdadaanan nito. Pero lumipas sa mga buwan, isang balita ay wala kaming narinig mula sa kanya. Nagsimula kaming mag-alala para sa kalagayan nito. Hinanap namin siya at nireport sa pulis, pero ni anino niya ay hindi namin nakita pa. Dito ko na muna tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Kung ano nangyari kay Lino ay malalaman ninyo sa susunod na bahagi. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga pagsubok sa buhay natin na sobrang bigat. Akala natin ay hindi na natin ito kakayanin. Pero mga kabarangay, subukan pa rin nating lumaban kahit na parabang wala ng pag-asang natitira para sa atin. Dahil minsan ang tagumpay na ating inaasahan ay sakalang natin makukuha sa dulo ng bawat pagpupursige natin sa laban. Ika nga sa isang sikat na mobile